Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Ping Lacson. Reaction niya sa opinion ng isang political analyst kung sino-sino yung mga boboto sa conviction ni VP Sara once makarating sa Senado ang impeachment case. Ito yung post ng Bilyonaryo News Channel. Political strategist. Pangilinan, Hontivero, Soto, Lacson likely to vote for VP Sara impeachment. Narinig ko yan si Mr. Lito Banayo. 4 ang sabi niya, siguradong nakikita ko boboto ng conviction ni VP Sara. Nag-react si Ping Lacson. Ito ang kanyang reaksyon. Mali ang hula ng isang political strategist sa kung papaano boboto si Senator Ping Lacson sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Bagkus, nililinaw niya na boboto siya base sa ebidensya. Come on. Naniniwala ba kayo na base sa ebidensya? Dito sa Blue Ribbon Committee investigation, may mga lead. Nandyan na, klarong lead. Sinundan ba niya yung lead para tumbukin ang mga pinaghihinalang mastermind? Di ba wala? Kaya, I don't know sa inyo, ako, nung una, bilib na bilib ako dito kay Senator Lacson. As in, pagdating sa anti-corruption, napakataas ang paghanga, respeto ko sa kanya. Ba't nakakapanghinayang nung hinawakan niyang Blue Ribbon Committee investigation? Wala na. Parang, opinion ko lang ito, sa tingin ko, parang may pinagtatakpan siya. Kaya ngayon, dito sa impeachment ni VP Sara, sabi niya, boboto si Lacson base sa ebidensya. I don't know kung maniwala kayo, ako parang hindi. Naninindigan si Senator Lacson na kung sakaling makarating sa Senado ang kaso ng impeachment ni VP ng Vice Presidente, ibabase niya ang kanyang desisyon sa mga ebidensyang ilalahad. Conviction kung higit pa sa sapat ang ebidensya at kung hindi naman siya ay boboto para sa acquittal. Ito yung kanyang post sa X. Wrong! Yung political strategist na nag-predict na boboto siya ng conviction. Wrong! I will convict if there is more than sufficient evidence. Otherwise, I'll acquit. Palakpakan naman. Tignan natin ang nag-react. People who reacted. Dito na makikita kung marami bang naniniwala sa kanyang pahayag. 2,000 people nag-react. 1,600 ang tumatawa. 415 lang ang nag-like. So, anong percentage yan? 80%? So, ganyan na katindi yung opinion ng taong bayan. Wala na, tinatawanan na itong si Senator Ping Lacson. Sayang yung kredibilidad niya na naipundar niya ng matagal na panahon. Parang nabawasan, hindi naman totaling nawala, nabawasan nung hinawakan niya ang Blue Ribbon Committee hearing. Meron siyang post na may post na basa ko na sabi niya, mahihirapan tayo i-convict si Martin Romualdez. Kung mahirapan, wala kaming magawa. Kayo yung nag-imbestiga. Kaya lang, kami naman, taong bayan, nakikita namin mayroong lead. Kaya lang parang ayaw puntahan, ayaw i-develop. Pati nga si Congressman Irese, very clear yung sabi niya na parang may pinagtatakpan sila sa Blue Ribbon, pati ang ICI, kung ang direksyon ng ebidensya papunta na sa Malacanang, natitigil. Ano ba, hindi matatapos ito? Parang may cover-up. Lantarang sinabi ni Congressman Irese, and I agree. May cover-up and a series of cover-ups ang ginagawa. Kaya walang makukulong na mga big fish hanggang ngayon. Nasaan na yung pangako? Mismong Pangulo sa kanyang bibig, may makukulong bago mag-Christmas. Nung walang nakulong, to the rescue ang PCO secretary, bago mag-New Year, may makukulong, wala pa rin. Tapos na ang Valentine's, wala pa rin. Ano kaya ang promise nila kung mag-promise pa?
bago magsimana Santa. Oh, wala na, nakakalimutan na yung flood control scam na yan. Baka ka lang, ako, hindi ko makalimutan yan. Yan ang magiging issue sa election sa 2020. Na kung sino man ang endorse ng Marcos Jr. administration, ang tanong, nakalimutan nyo na ba ang ginawa nila sa pundo ng bayan? Bilyones, trilyones, for 3 years, nilostay nila ang pundo ng taong bayan na parang walang nangyari. Na ang nakakulong lang mga dilis. Sino yung dilis? Sara Diskaya. Well, may kasalanan si Sara Diskaya, dapat siyang makulong. Kaya lang, bakit siya lang? May mga nakasuhan ba nakulong? DPWH? Yes. Kaya lang, mga dilis lang yan. Dapat big fish. Sino ang big fish? Kung si Saldico ang paniniwala natin, Martin Romualdez at ang presidente. Yon ang kanyang payag sa kanyang video. Kung si paniwalaan natin si Adrian Bersamin, yung text messages between the president and Yusek Bersamin, nakakatanggap ng Pangulo ng pera galing dito sa flood control.